sa mismong burol ng aking ina. Habang yakap ko ang kanyang malamig na bangkay, nagdiriwang ang mga halimaw. Pinagpalit ako ng asawa ko sa mismong matalik kong kaibigan, habang ang biyanan ko'y nilimas ang natitira naming dignidad. Itinapon nila akong parang basahan sa gitna ng unos, buntis at walang laban. Pero nagkakamali sila. Mula sa putik at sirang paragos, hahabihin ko ang aking pagbangon. Handa na ba silang bawiin ko ang lahat? Nakakadiri ang lugar na ito, Leandro. Amoy mahirap. Amoy lupa. Siguruhin mo lang na bago nating ibaon ang matandang yan, napapirma mo na ang asawa mo para sa titulo ng lupa. Sayang ang pamasahe natin pauwi rito sa Davao kung uuwi tayong walang dala. Relax lang, ma. Umiiyak pa si Sarah doon sa kabaong ng nanay niya. Madali na siyang paikutin kapag tapos na ang libing. Wala naman na siyang ibang kakampi kundi tayo. Ang mga salitang iyon ay tumimo sa isipan ni Serafina na tila mga matutulis na patalim na tuwirang ibinaon sa kanyang dibdib. Sa kabilang silid, nakatayo siya sa harap ng isang lumang plansahan. Ang kanyang nanginginig na mga kamay ay marahang pinaplansa ang paboritong mamahaling kami sa dentro ng kanyang asawa. Ilang sandali pa lamang ang nakalipas nang lumayo siya sa tabi ng malamig na bangkay ng kanyang ina upang siguruhin na may maayos at plansadong damit si Leandro para sa huling gabi ng burol. Ginawa niya iyon dahil mahal niya ang kanyang asawa, dahil naniniwala siyang sa gitna ng kanyang pangungulila. Ang pamilya Santos ang kanyang natitirang kanlungan. Ngunit ang mainit na singaw mula sa plansa ay sumabay sa biglang panlalamig ng kanyang buong katawan. Humigpit ang hawak ni Sarah sa kwelyo ng damit. Ang kanyang lalamunan ay tila sinasakal ng isang hindi nakikitang kamay. Pumipigil sa anumang hagulgol na nais kumawala. Dahan-dahan, bit-bit ang mabigat niyang sinapupunan na nasa ika-6 na buwan ng pagbubuntis. Humakbang siya palapit sa nakaawang na pinto ng marungis nilang kusina. Umaasa ang kanyang pusong sugatan na baka nagkakamali lang siya ng dinig. Baka panaginip lang ang lahat ng ito dahil sa labis na pagod. Ngunit nang sumilip siya, isang tanawin ang tuluyang sumira sa natitirang tibay ng kanyang kaluluwa. Nakita niya si Leandro na nakasandal sa lababo. At sa harap nito ay hindi lang ang kanyang biyenan na si Doña Victoria. Naroon din si Andrea, ang babaeng itinuring niyang matalik na kaibigan, ang kasama niya sa araw-araw, na tila isang tunay na kapatid. Yumakap si Andrea sa leeg ng kanyang asawa at walang anumang pag-aalinlangan, inangkin nito ang mga labi ni Leandro sa isang malalim at mapusok na halik sa mismong bubong kung saan nakahimlay ang ina ni Sarah. Babe, nainip na ako. Kailan ba tayo aalis sa probinsyang ito? Nangangati na ang balat ko sa alikabok ng bahay na ito. Malambing ngunit nakakalasong wika ni Andrea habang hinahaplos ang dibdib ni Leandro. Kunting tiis na lang, hon. Kapag nakuha na natin ang papel ng lupa at ang mga lumang disenyo ng tela ng matanda, iiwan na natin ang pabigat na yan. Tugon ni Leandro na may kasamang magaan na paghaplos sa buhok ni Andrea. Bumagsak ang paboritong kamis sa dentro ni Leandro sa malamig na sahig ng walang anumang ingay. Kasabay nito ay ang pagguho ng buong mundo ni Sarah. Namulat ang tatlo mula sa kanilang kasuklam-suklam na eksena at napatingin sa pintuan kung saan nakatayo si Sarah. Namumutla ang kanyang mukha. Ang mga mata ay puno ng luhang nag-uunahan sa pag-agos at ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa kanyang tiyan na tila pinoprotektahan ang walang muwang na bata sa loob mula sa kasamaan ng sarili nitong ama. Leandro, basag at nangihinang tawag ni Sarah. Ang boses niya ay halos isang bulong na nagmamakaawa ng paliwanag. Paano mo nagawa ito sa akin? Sa harap pa mismo ng nanay ko. Sa halip na makakita ng pagsisisi, isang mapangutyang ngiti ang gumuhit sa labi ni Doña Victoria. Humarap ang matanda kay Sarah. Pinasadahan ng tingin ang lumang bestida ng manugang mula ulo hanggang paa. Bakit ganyan ka makatingin, Serafina? Nababaliw ka na ba dahil sa pagbubuntis mo? Malamig na wika ni Victoria.
Ang boses ay kalmado, ngunit punong-puno ng kamandag. Pinapakain ka na nga namin. Iniahon mula sa putikan ng buhay mo. Tapos ganyan ka pa mag-isip? Ang lakas ng loob mong mag-iskandalo. Wala kang utang na loob. Ikaw na nga itong palamunin sa bahay ko sa Maynila. Ikaw pa ang may ganang magalit. Hindi makapaniwala si Sarah sa mga naririnig. Tiningnan niya si Leandro, umaasang ipagtatanggol siya nito. Ngunit umiwas lamang ng tingin ang lalaki at lumapit kay Andrea. Hinawakan ang kamay ng kabit sa harap mismo ng kanyang legal na asawa. Sarah, pagod ka lang. Huwag ka nang gumawa ng gulo. Wika ni Leandro na tila naiinis pa sa sitwasyon. Tingnan mo nga ang sarili mo. Mula nang mabuntis ka, wala ka nang ginawa kundi umiyak at magmukhang losyang. Hindi mo masisisi si Andrea kung siya ang nagpapaligaya sa akin. Isang matinding kirot ang bumaon sa puso ni Sarah. Ang mga salitang iyon ay mas masakit pa sa pisikal na pananakit. Ang lalaking pinangakuan niya ng walang hanggang pag-ibig sa harap ng altar ay tinatawag siyang pabigat sa mismong araw ng pagkamatay ng kanyang ina. Mga hayop kayo, nanginginig ang mga labi ni Sarah. Ang galit at pighati ay naghalo sa kanyang dibdib. Umalis kayo rito! Umalis kayo sa bahay ng nanay ko! Nanlisik ang mga mata ni Doña Victoria. Aba, lumalaban na ang basahan. Palayasin ang babaeng iyan. Ilabas niyo siya rito. Wala siyang karapatan sa kahit ano, maging sa pangalan ng pamilya ko. Iwan niyo ang lahat ng alahas at gamit na binili ng pera ko. Mabilis na lumapit ang 2 tauhan ni Victoria at walang awang hinawakan si Sarah sa magkabilang braso. Nagpumiglas siya, sumisigaw at nagmamakaawa, ngunit sadyang napakahina ng kanyang buntis na katawan laban sa lakas ng mga ito. Kinaladkad siya palabas ng kanyang sariling bahay. Sa kanyang pagpupumiglas, naabot niya ang isang maliit na mesa kung saan nakapatong ang mga natitirang alaala ng kanyang ina. Nakuyom ng kanyang palad ang isang luma at tadtad ng sulat na kwaderno ng mga disenyo, kasama ang isang sirang kahoy na panghabi na matagal nang hindi nagagamit. Inihagis siya ng mga tauhan sa labas at bumagsak ang kanyang mga tuhod sa maputik na kalsada. Ang buhos ng ulan ay walang awang humampas sa kalawangin at lumang yero ng kanilang bubungan. Lumilikha ng isang nakakabinging na sumasalamin sa gulo ng kanyang isipan. Madilim, malamig, at walang sinumang kapitbahay ang naglakas loob na lumabas upang tulungan siya. Naiwan siyang nakaluhod sa gitna ng unos. Mahigpit niyang niyakap ang kwaderno at ang sirang panghabi sa kanyang dibdib. Nanginginig ang kanyang buong katawan habang sinusubukan niyang punasan ang putik na dumikit sa pabalat ng kwaderno. Takot na mabura ang tanging pamana ng kanyang ina. Wala na siyang asawa, wala na siyang kaibigan, at ang kanyang ina ay nasa loob, naghihintay na lamang na mailibing bukas. Sa di kalayuan, sa ilalim ng anino ng isang malaking puno, isang itim na sasakyan ng tahimik na nakaparada. Ang mga ilaw nito ay nakapatay, ngunit ang isang pares ng mga mata mula sa loob ay mariing nakamasid sa kaawa-awang kalagayan ng babaeng nasa putikan. Napayuko si Sarah. Naramdaman niya ang isang matinding pulikat na nagmula sa ibabang bahagi ng kanyang tiyan, isang sakit na gumapang patungo sa kanyang gulugod. Sinundan ito ng isang mainit at malagkit na likido na unti-unting umaagos pababa sa kanyang mga hita, nakikipaghalubilo sa lamig ng ulan at dumi ng kalsada. Dugo. Nanlaki ang mga mata ni Sarah sa labis na takot. Hinawakan niya ang kanyang namamagang tiyan habang ang kanyang paningin ay nagsisimulang magdilim. Sa gitna ng pagkawala ng kanyang ulirat, isang katanungan ang pabalik-balik na sumasaksak sa kanyang kaluluwa. Paano niya bubuhayin ang kanyang anak kung ang mismong mundo niya ay nagkaisa upang patayin siya? Ang bawat butil ng ulan na humahampas sa nanlalamig na balat ni Serafina ay tila mga maliliit na karayom na nagnanais tumagos hanggang sa kanyang mga buto.
Nakahiga siya sa gitna ng malapot na putik. Ang kanyang katawan ay tila wala ng bigat at ang kanyang paningin ay unti-unti nang nilalamon ng kadiliman. Sa mga sandaling iyon, ang tanging naririnig niya ay ang mabilis na pagtibok ng kanyang sariling puso na tila isang huling hiling para sa buhay. Nais na niyang bumitaw. Nais na niyang sumunod sa katahimikan ng kanyang ina upang matigil na ang hapdi ng pagtataksil at ang lamig ng mundong nagtapon sa kanya. Ngunit sa gitna ng kanyang pagsuko, isang mahina ngunit malinaw na pintig ang nagmula sa kanyang sinapupunan. Isang sipa. Isang maliit na paggalaw na tila nagsasabing, "Inay, narito pa ako." Ang munting buhay sa loob niya ang naging angkla sa gitna ng uno. Pilit niyang idinilat ang kanyang mga mata at itinuon ang natitirang lakas sa pagyakap sa kanyang tiyan bago tuluyang mawala ang lahat ng liwanag sa kanyang paligid. Nang muling magbukas ang kanyang mga mata, hindi na ang amoy ng basang lupa at ulan ang sumalubong sa kanya. Ang paligid ay nababalot ng amoy ng malinis na tela at gamot. Isang maputing kisame ang kanyang nakikita at ang init na dumadaloy sa kanyang mga hita ay hindi na dugo, kundi ang malambot na kumot na nakabalot sa kanya. Marahan siyang gumalaw at doon niya napansin ang isang figura na nakaupo sa tabi ng kanyang higaan. Isang lalaki ang naroon, tahimik na nagbabasa ng ilang mga dokumento sa ilalim ng malamig na liwanag ng isang maliit na lampara. Maayos ang kanyang pananamit, ngunit may bahid ng pagod sa kanyang mukha. Nang mapansin nitong gising na si Sarah, agad siyang tumayo at lumapit. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang uri ng kalmado, ngunit malalim na pag-aalala. "Sarah, kumusta ang pakiramdam mo? Huwag ka munang biglang babangon, please." Malumanay na wika ng lalaki. Ang boses niya ay pamilyar, tila isang himig mula sa kanyang kabataan na matagal nang nalimot. Nakatitig lamang si Sarah, tila pilit na hinahanap sa kanyang alaala ang mukhang iyon. "Sino ka? Nasaan ako? Ang anak ko." "Ligtas ang baby mo, Sarah. Salamat sa Diyos, naisugod kita agad sa klinika ni Dr. Morales. I'm Santiago Cruz. Do you still remember me? Ako yung payat na batang lalaki na laging binibigyan ng nanay mo ng tirang ulam noong nakatira pa kami sa likod ng bahay niyo sa Davao." Paliwanag ni Santiago na may kasamang tipid ng ngiti. Natigilan si Sarah. Si Santiago, ang batang ulilang nangarap maging abogado at laging pinoprotektahan ng kanyang ina mula sa mga mapang-aping kalaro. Ang huling balita niya ay nakapagtapos ito sa Maynila at naging isang mahusay na abogado ng mga mahihirap. Hindi niya akalain na sa pinakamadilim na gabi ng kanyang buhay, ang batang iyon ang magiging kamay na kukuha sa kanya mula sa putikan. Hindi nakasagot si Sarah. Sa halip, ang kanyang mga mata ay muling napuno ng luha. Hindi ito luha ng galit, kundi luha ng isang taong sa wakas ay nakaramdam na hindi siya mag-isa. Tumayo si Santiago at lumabas sandali, bago bumalik na may dalang isang mangkok na umuusok pa sa init. Ang amoy nito ay biglang nagpabilis sa tibok ng puso ni Sarah. Amoy ng luya, gata at kalabasa. "Ipinagluto kita ng ginataang kalabasa. Sinubukan kong gayahin ang timpla ni Nanay Esmeralda, although I know I can never match her cooking. Pero sige na, kumain ka muna kahit konti. Kailangan nyo ng lakas ng baby mo," sabi ni Santiago habang maingat na inilalapag ang pagkain sa maliit na mesa. Sa bawat subo ni Sarah, tila hinahaplos ang kanyang kaluluwa. Ang lasa ng gata na sumasama sa tamis ng kalabasa ay nagdala sa kanya pabalik sa mga hapong payapa, silang nagtatawanan ng kanyang ina sa ilalim ng puno ng mangga. Ang simpleng pagkaing iyon ang naging unang gamot sa kanyang sugatang puso. Tahimik lang si Santiago. Hindi siya nagtatanong tungkol sa nangyari. Hindi siya namimilit. Hinayaan niya lang ang katahimikan na maging kanlungan ni Sarah. Matapos kumain, marahang itinuro ni Santiago ang isang sulok ng silid.
Naroon ang lumang kwaderno ni Sarah na tila pinunasan na at tinanggalan ng dumi. At sa tabi nito, nakatayo ang isang bahagi ng lumang habihan na bitbit ni Sarah noong gabing iyon. Nagulat si Sarah nang makitang maayos na ito. Ang mga bali na bahagi ng kahoy ay tila selyado na ng bagong varnish. Inayos ko yan kanina habang hinihintay kitang magising, ani Santiago habang nakatitig sa lumang kagamitan. It's a beautiful piece of craft, Sarah. Hindi lang ito basta kahoy. I can feel your mother's spirit in it. Huminga ng malalim si Santiago at ang kanyang muka ay naging mas seryoso. Sarah, I need to tell you something. Noong gabing natagpuan kita, hindi lang basta coincidence ang lahat. I've been looking for you. Matagal ko nang pinagmamasdan ng pamilya Santos. Kumunot ang noo ni Sarah. Ang kaba ay muling gumapang sa kanyang dibdib. Bakit? Anong kinalaman ng mga Santos sa'yo? Lumapit si Santiago at naupo sa gilid ng higaan. Sapat ang layo upang hindi mabigla si Sarah, ngunit sapat ang lapit upang maramdaman ang kanyang sinseridad. Hindi ka lang pinakasalan ni Leandro dahil sa pag-ibig ang Sarah. I'm sorry to say this, pero part of a long-term plan ang lahat. My firm has been investigating the Santos Textiles for fraud. At ang nakita namin ay mas malalim pa sa inaakala mo. Panahon na para malaman mo ang katotohanan kung bakit kanila itinapon na parang basahan matapos makuha ang gusto nila. Nanginginig ang mga kamay ni Sarah habang hinihintay ang susunod na sasabihin ni Santiago. Ang bawat salita ng lalaki ay tila isang bagong pintong nagbubukas sa isang mundong puno ng mga lihim na hindi niya kailanman inakala. Anong ibig mong sabihin, Santiago? Tanong ni Sarah. Ang kanyang boses ay puno ng pag-aalinlangan. Tumingin si Santiago nang diretso sa kanyang mga mata at bumulong. Ang kumpanyang ipinagmamalaki ni Doña Victoria, ang imperyong tinatamasa ni Leandro, binuo nila yon gamit ang mga disenyong ninakaw nila sa nanay mo 20 taon na ang nakalilipas at ang kwadernong hawak mo ngayon. Iyan ang tanging ebidensya na magpapabagsak sa kanila o ang dahilan kung bakit nila gagawin ang lahat para makuha ito sa iyo. Natigilan si Sarah. Ang mundo ay tila muling huminto sa pag-ikot. Sa gitna ng katahimikan ng klinika, isang tanong ang umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Sapat ba ang kanyang lakas upang harapin ang mga halimaw na minsan niyang tinawag na pamilya? Ang silid ay nababalot ng isang uri ng katahimikan na tanging ang marahang pagkiskis ng liha sa magaspang na kahoy ang maririnig. Nakaupo si Santiago sa isang mababang upuan. Seryoso ang mukha habang maingat na pinagdurugtong ang mga bali na bahagi ng lumang habihan ni Sarah. Ang bawat kilos niya ay puno ng pag-iingat. Tila ba hawak niya ang isang napakahalagang kayamanan na kapag nagkamali siya ay tuluyan ng mawawala. Pinapanood siya ni Sarah mula sa kanyang higaan. Ang kanyang mga mata ay nananatiling nakapako sa mga kamay ni Santiago. May kung anong init ang dahan-dahang gumagapang sa kanyang dibdib. Hindi ang init ng galit, kundi ang init ng pasasalamat. Sa kabila ng lahat ng sakit na naranasan niya, mula sa mga taong dapat ay nagmahal sa kanya, narito ang isang lalaki mula sa kanyang nakaraan na walang sawang nagbibigay ng proteksyon nang walang hinihinging kapalit. Bakit mo ginagawa ito, Santiago? Mahinang tanong ni Sarah. Ang kanyang boses ay may bahid pa rin ng paos at panghihina. Marami kang mahalagang trabaho bilang abogado, pero narito ka. Inaayos ang isang pirasong kahoy na itinuturing ng basura ng iba. Itinigil ni Santiago ang kanyang ginagawa at tumingin kay Sarah. Ang kanyang mga mata ay tila nagsasabing hindi kailanman magiging basura ang anumang bagay na mahalaga sa kanya. Hindi ito basura, Sarah. This is your mother's legacy. At ito ang magiging sandata mo para mabawi ang lahat ng ninakaw sa inyo. Tumayo si Santiago at kinuha ang kanyang itim na briefcase. Inilabas niya ang ilang mga lumang dokumento at mga larawan ng mga sikat na koleksyon ng Santos Textiles.
Inilatag niya ang mga ito sa ibabaw ng kumot ni Sarah, katabi ng lumang kwaderno na puno ng mga guhit ng kanyang ina. "Look closely, Sarah," paanyaya ni Santiago. Ang koleksyong Sinag ng Umaga na nagpasikat kay Doña Victoria 20 anyos na ang nakalilipas at ang bagong line ni Leandro na Hiyas ng Davao. Tingnan mo ang mga pattern na ito. Nanginginig ang mga daliri ni Sarah habang pinaghahambing ang mga larawan sa mga guhit sa kwaderno. Ang bawat kurba, ang bawat disenyo ng mga bulaklak at mga geometrikong hugis na akala niya ay sining lamang ng kanyang ina ay eksaktong kapareho ng mga disenyong nagpayaman sa pamilya Santos, maging ang mga tala tungkol sa kung paano kukunin ang kulay mula sa mga balat ng puno at dahon ay naroon, nakasulat sa sulat kamay ng kanyang ina. Ninanakaw nila. Bulong ni Sarah. Matagal na nilang ninanakaw ang pagod ni nanay. Yes, sagot ni Santiago. Ang boses ay puno ng pait. At kaya ka pinakasalan ni Leandro, Sarah, ay hindi dahil sa mahal ka niya. They found out that Nanay Esmeralda had a daughter who might claim the rights to these designs in the future. By marrying you, they secured the legal loopholes. Ginawa ka nilang asawa para hindi mo sila kailanman makasuhan. At ngayon na sa tingin nila, ay nakuha na nila ang lahat ng kailangan nila mula sa iyo at sa lupa niyo sa Davao. Itinapon ka nila na parang gamit na wala ng pakinabang. Isang matalim na sakit ang gumuhit sa puso ni Sarah. Ang bawat alaala ng kanilang matatamis na sandali ni Leandro, ang mga pangako sa ilalim ng buwan, ang mga bulong ng pag-ibig, ay tila mga lason na ngayon ay unti-unting pumapatay sa kanyang huling tiwala sa tao. Ang lahat ay isang malaking kasinungalingan. Ang lahat ay isang transaksyon. Ngunit sa halip na sumabog sa yak, naramdaman ni Sarah ang isang kakaibang pakiramdam. Ang kanyang mga luha ay natuyo, at sa likod ng kanyang mga mata ay sumiklab ang isang tahimik, ngunit nagbabagang apoy. Ang kanyang mga kamay, na dati ay nanginginig sa takot, ay dahan-dahang humigpit sa shuttle ng habihan. Ginamit nila ako, sabi ni Sarah. Ang kanyang boses ay malamig at puno ng determinasyon. Ginamit nila ang pag-ibig ko para tapakan ang dangal ng nanay ko. Pero nagkakamali sila, Santiago. Akala nila ay tapos na ako. Akala nila ay winasak nila ako. Dahan-dahang bumangon si Sarah mula sa higaan sa kabila ng hapdi sa kanyang katawan. Lumapit siya sa habihan na maayos na ngayon. Hinaplos niya ang magaspang na kahoy at tila naramdaman niya ang kaluluwa ng kanyang ina na bumubulong sa kanya, nagbibigay ng lakas na hindi niya inakalang taglay niya. Itutuloy ko ito, deklara ni Sarah. Hahabihin ko ang katotohanan at bawat hibla ng telang gagawin ko ay magsisilbing saksi sa kawalang hiyaan nila. Umupo siya sa harap ng habihan. Sa tulong ni Santiago, sinimulan niyang pagdugtungin ang mga unang sinulid. Ang tunay na himig ng paghabi, ang ritmo ng kahoy na nagtatagpo, at ang mga sinulid na nagkakabit-kabit ay nagsimulang puna ng silid. Sa bawat galaw ni Sarah, tila inililibing niya ang kanyang kahinaan at binubuhay ang isang bagong babae. I will help you, Sarah, sabi ni Santiago habang nakamasid sa determinasyon ng babae. I will be your shield while you weave your victory. Napangiti ng bahagya si Sarah, ang unang ngiti na may kasamang tunay na pag-asa. Ngunit habang tinitingnan niya ang huling pahina ng kwaderno, napansin niya ang isang disenyo na kakaiba sa lahat. Ito ay isang masalimuot na pattern na tila may mga simbolo na hindi niya maintindihan. Mukha itong isang mapa o isang lihim na mensahe na isinulat sa isang sinaunang wika. Ano ito, Santiago? Tanong niya. Itinuturo ang misteryosong pahina. Bago pa makasagot si Santiago, biglang uminit ang paligid ng kanyang bulsa. Kinuha niya ang kanyang cellphone at mabilis na binasa ang isang text message. Biglang nagbago ang kanyang ekspresyon. Ang kalmado niyang muka ay napalitan ng matinding kaba. Sarah, kailangan nating umalis dito ngayon din.
Mabilis na sabi ni Santiago habang mabilis na nililigpit ang mga dokumento. Bakit ihit? Anong nangyayari? Natunton ng mga tauhan ni Doña Victoria ang klinika na ito. Nalaman nila na hindi ka namatay sa kalsada. Sira, they are coming. And they don't just want the notebook. They want to make sure you never speak again. Ang tunay na laban ay nagsisimula pa lamang at sa labas ng klinika, ang mga anino ng nakaraan ay unti-unti nang lumalapit sa gitna ng dilim ng gabi. Lumipas ang ilang buwan ng puspusang pagtatago at paghahanda sa ilalim ng pangangalaga ni Santiago. Sa isang maliit at liblib na bahay sa labas ng lungsod, itinuon ni Serafina ang kanyang buong lakas sa paghabi at pag-aaral ng mga lihim na formula ng kanyang ina. Ang bawat hibla ng sinulid na kanyang hinahawakan ay tila nagbibigay sa kanya ng kapangyarihang unti-unting buuin ang kanyang sarili mula sa pagkawasak. Ngunit isang gabi, habang ang paligid ay nababalot ng katahimikan at ang tanging maririnig ay ang marahang paghampas ng mga dahon sa bintana, naramdaman ni Sarah ang isang matinding kurot sa kanyang ibabang bahagi ng likod. Ang sakit ay tila isang malakas na agos na dahan-dahang kumakalat sa kanyang buong katawan, nagpapabilis sa kanyang paghinga at nagpapatulo ng malalamig na butil ng pawis sa kanyang noo. Nabitawan ni Sarah ang shuttle ng habihan at ang tunog ng pagtama ng kahoy sa sahig ay tila isang hudyat na dumating na ang oras. Humawak siya sa gilid ng mesa. Ang kanyang mga kuko ay nabaon sa magaspang na kahoy habang pilit na kinakalaban ang bawat bugso ng hilab. Sa gitna ng kanyang paghihirap, isang pamilyar na yabag ang lumapit. Hindi nagtagal, naramdaman niya ang isang matatag at mainit na kamay na sumuporta sa kanyang siko. Sarah, huminga ka ng malalim. Nandito ako. Huwag kang matakot. Bulong ni Santiago. Ang boses nito ay tila isang angkla sa gitna ng malupit na dagat ng sakit. Hindi na nag-aksaya ng panahon ng lalaki. Maingat niyang binuhat si Sarah patungo sa kanyang sasakyan. Sinisigurong komportable ang babae sa gitna ng bawat pag-ungol ng hirap. Dinala siya ni Santiago sa isang pampublikong paanakan. Ang paligid ay hindi marangya. Amoy ng sanitizer at lumang pintura ang sumalubong sa kanila. Malayo sa mga pribadong ospital na nakasanayan ni Sarah noong kasama pa niya ang mga Santos. Ngunit sa gitna ng kapayakan ng lugar, naramdaman ni Sarah ang isang uri ng katotohanan na hindi niya naramdaman sa piling ni Leandro. Sa bawat oras na lumilipas, sa bawat matinding sakit na tila naghahati sa kanyang katawan, naroon si Santiago sa labas ng kurtina, hindi umaalis, handang magbigay ng anumang tulong na kailangan. Nang sumapit ang madaling araw, sa gitna ng isang matinding sigaw na nagmula sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa, isang bagong himig ang namayani sa silid. Ang unang yak ng isang sanggol, isang tunog, na tila nagpatahimik sa lahat ng ingay ng mundo. Isang malusog na batang lalaki ang inilapag sa dibdib ni Sarah. Sa sandaling madama niya ang init ng balat ng kanyang anak at ang maliliit na daliri nito na humahawak sa kanyang kamay. Ang lahat ng pait, lahat ng pagtataksil ni Leandro at ang lahat ng pang-aalipusta ni Doña Victoria ay tila naglaho. Isinilang niya si Lino, ang kanyang bagong simula, ang kanyang dahilan upang mabuhay. Lumipas ang ilang linggo. Ang pagiging ina ay hindi naging madali para kay Sarah, lalo na't kailangan niyang pagsabayin ang pag-aalaga sa bata at ang kanyang pangarap na makabangon. Isang araw, bitbit ang kanyang anak na mahimbing na natutulog sa kanyang likuran gamit ang isang telang selyado ng kanyang pagmamahal. Pumunta si Sarah sa lokal na palengke. Dala niya ang kanyang mga unang hinabing tela, mga telang may kakaibang kulay na hango sa mga natural na tina na natutunan niya sa kwaderno ng kanyang ina. Puno ng kaba, sinubukan niyang ialok ang kanyang mga gawa sa mga stall owner. Ngunit bawat isa ay tinitingnan lang siya mula ulo hanggang paa. Hinuhusgahan ang kanyang simpleng kasuotan at ang batang buhat niya. Masyadong mahal iyan para sa isang telang gawa sa kamay, sabi ng isa.
Sino ba ang bibili niyan sa panahong ito? Kutyang sabi ng isa pa, ang bawat pagtanggi ay tila isang sampal sa kanyang mukha. Muling nagpapaalala sa kanya na siya ay isang babaeng walang dala, kundi ang kanyang pangarap. Nakatayo si Sarah sa gilid ng kalsada, pagod at gutom, habang ang init ng araw ay tila sumusubok sa kanyang pasensya. Isang patak ng luha ang dahan-dahang gumapang sa kanyang pisngi. Ngunit bago pa ito mahulog, isang matandang babae ang huminto sa kanyang harap. Ang babae ay suot ang isang eleganteng ngunit simpleng kasuotan at ang kanyang mga mata ay may katalinuhang hindi matatawaran. Hinawakan ng matanda ang dulo ng telang nakasabit sa braso ni Sarah. Saan mo nakuha ang disenyong ito, iha? Tanong ng matanda. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may awtoridad. Ang paraan ng pagkakabuhol ng mga hiblaa, ang lalim ng kulay ng indigo na ito. Matagal na akong hindi nakakakita ng ganitong sining. It's as if this fabric is breathing. It has a soul. Natigilan si Sarah. Ito ang unang pagkakataon na may nakapansin sa tunay na halaga ng kanyang gawa. Ako po ang humabi niyan, ma'am. Hango po yan sa mga turo ng aking ina mula sa Davao. Ngumiti ang matanda, isang nangiting tila, nagbibigay ng liwanag sa madilim na kalsada. Ako si Elena, isang independent designer, at naghahanap ako ng tela na magdadala ng kwento ng ating kultura sa darating na fashion gala sa Maynila. Ang telang ito, iha, ito ang hinahanap ko. Hindi makapaniwala si Sarah. Ang pagkakataong ito ay tila isang himala na ipinadala mula sa langit. Ngunit sa gitna ng kanyang kagalakan, isang pamilyar na sasakyan ang dahan-dahang dumaan sa harap ng kalsada. Isang itim na kotse na may selyo ng Santos Textiles. Ang bintana nito ay bahagyang nakabukas at nakita ni Sarah ang pamilyar na profile ni Andrea na tumatawa habang kausap si Leandro sa loob. Yumakap si Sarah sa kanyang anak at humigpit ang hawak sa kanyang mga tela. Alam niyang nagsisimula pa lang ang kanyang pag-akyat at ang bawat hakbang ay puno ng panganib. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na siya natatakot. Habang pinagmamasdan niya ang papalayong sasakyan, isang pangako ang binuo niya sa kanyang isipan. Hindi niyo lang ninakaw ang disenyo ng nanay ko, bulong ni Sarah sa hangin. Ninakaw niyo rin ang karangalan niya. Pero bago matapos ang lahat, sisiguraduhin kong ang bawat sinulid na hinahawakan niyo ay magiging tali na hihila sa inyo pababa. Wala na tayong bagong mailabas, Leandro. Paulit-ulit na lang ang mga disenyo natin. Ang mga kliyente sa Maynila, nagsisimula na silang magreklamo. Sinasabi nilang wala na raw kaluluwa ang mga tela ng Santos Textiles. Kung hindi mo mahahanap ang asawa mo at ang lintek na kwaderno ng nanay niya, babagsak ang kumpanyang ito at kasabay nating lulubog ang lahat ng pinaghirapan ko. Ang boses ni Doña Victoria ay tila isang matalas na hagupit na humahati sa katahimikan ng kanyang malawak at marangyang opisina. Ang bawat salita niya ay punong-puno ng kamandag, malayo sa imahe ng isang banal at mapagkawang-gawang ginang na ipinapakita niya sa publiko. Nakaupo siya sa kanyang mamahaling silya na gawa sa balat ng hayop. Ang kanyang mga daliri na pinalamutian ng mga diamante ay mahigpit na nakakapit sa gilid ng mesa hanggang sa mamuti ang kanyang mga kuko. Sa harap niya, nakatayo si Leandro, nakayuko at hindi makatingin ng diretso sa kanyang ina. Ang dating kislap ng pagyayabang sa kanyang mga mata ay napalitan ng isang malalim na takot at pag-aalinlangan. Ma, ginagawa ko na ang lahat ng paraan. Pinahanap ko na siya sa lahat ng mga ospital at punerarya sa Davao, pero wala siyang bakas. Baka totoo ngang namatay na siya noong gabing iyon sa gitna ng ulan. Napakalakas ng bagyong iyon, ma, at alam mong buntis siya at mahina ang katawan. Sagot ni Leandro, ang kanyang boses ay nanginginig sa desperasyon. Don't be stupid, Leandro. Ang mga taong katulad ni Serafina ay parang damo.
Mahirap mamatay kahit anong tapak ang gawin mo. At hanggat hindi natin nakukuha ang mga huling formula ng kulay na nasa kwaderno ng nanay niya, tayo ang talo. Iyong mga telang inilabas natin noong nakaraang buwan, naglulupasay ang mga kulay kapag nalabhangan. Sinisingil na tayo ng mga department stores. Kailangan natin ang mga original na formula ni Esmeralda upang maisalba ang pangalan natin. Pagpapatuloy ni Victoria, ang kanyang mukha ay naging parang isang maskara ng galit habang mabilis na tumatayo at lumalapit sa bintana. Sa labas ng opisina, sa madilim na pasilyo, nakatayo si Andrea. Ang kanyang mga labi ay nakakuyom at ang kanyang mga mata ay nagniningning sa inggit at inis. Suot niya ang isang napakamahal na seda na galing sa bodega ng mga Santos, ngunit sa loob niya ay nararamdaman niya ang pagkabulok ng kanilang sitwasyon. Dahan-dahan siyang pumasok sa silid. Ang tunog ng kanyang matitigas na takong sa sahig ay tila isang babala. Bakit ba natin pinag-uusapan ang babaeng iyon na parang siya lang ang solusyon sa problema natin? Kutyang sabi ni Andrea habang lumalapit kay Leandro at humahawak sa braso nito. Leandro, babe, ang dami nating pera. Pwede tayong kumuha ng ibang designer mula sa abroad. Bakit kailangang magpakababa? Tayo sa isang hampas lupang katulad ni Sarah. Tiningnan siya ni Victoria ng may matinding pagkasuklam. Dahil ang hampas lupang sinasabi mo ang tanging nakakaalam kung paano gawin ang telang hinahanap ng buong mundo. At ikaw, Andrea, siguraduhin mong hindi mo nilulustay ang pera ng kumpanya sa mga walang kwentang bag at sapatos mo habang naghihingalo ang negosyo natin. Kung hindi dahil sa'yo, baka napirmahan na ni Sarah ang lahat ng kailangan natin bago natin siya itinapon. Nagkatinginan sina Leandro at Andrea. Ang dating tamis ng kanilang bawal na pag-ibig ay unti-unti nang nilalamon ng panunumbat at pagsisisi. Ang mansyon na dati ay puno ng halakhak ng kanilang tagumpay ay tila nagiging isang malaking kabaong na dahan-dahang nagsasara sa kanila. Ang bawat sulok ng bahay ay tila nagpapaalala sa kanila ng kawalang hiyaang ginawa nila kay Sarah. Hinawakan ni Leandro ang kanyang sintido, naramdaman ng mabilis na pagtibok ng ugat sa kanyang noo. Ma, what if? What if lumabas na ang katotohanan? What if may tumulong sa kanya? Tumawa ng mapait si Victoria. Sino ang tutulong sa isang pulubi? Sino ang maniniwala sa isang babaeng pinalabas nating baliw at magnanakaw? Ang kailangan mo lang gawin ay mahanap siya. Gamitin mo ang lahat ng koneksyon natin. At kapag nahanap mo na siya, huminto ang matanda. Ang kanyang mga mata ay naging kasing lamig ng yelo. Gamitin mo ang bata. Iyon ang tanging kahinaan niya. Kung kailangang agawin ang sanggol upang mapilit siyang sumuko, gawin mo. I want that notebook, Leandro. I want my empire back and I don't care who gets hurt along the way. Naramdaman ni Leandro ang isang matinding panlalamig sa kanyang dibdib. Sa kabila ng kanyang kasamaan, ang ideya ng pag-agaw sa sarili niyang anak ay tila isang laso na hindi niya malunok. Ngunit sa harap ng mapang-utos na tingin ng kanyang ina at ang mapang-aping presensya ni Andrea, tila wala na siyang ibang pagpipilian. Kinuha ni Leandro ang kanyang cellphone at tinawagan ang isa sa kanyang mga tauhan. Hanapin niyo ang lahat ng mga maliit na palengke sa paligid ng Davao at maging dito sa Maynila. Hanapin niyo ang isang babaeng may bitbit na sanggol at naglalako ng telang hinabi sa kamay. Kapag nakita niyo siya, huwag niyo siyang lalapitan. Bantayan niyo lang. Gusto kong malaman kung sino ang kasama niya at kung nasaan ang kwaderno. Ibinaba ni Leandro ang telepono, ang kanyang mga kamay ay nanginginig nang hindi niya namamalayan. Sa kabilang dako ng lungsod, sa isang maliit na bahay, mahimbing na natutulog si Sarah habang yakap si Lino, walang kamalay-malay na ang mga anino ng kanyang nakaraan ay muling naglalatag ng isang mapanganib na bitag. Ang katahimikan sa loob ng opisina ni Victoria ay tila isang mabigat na ulap na nagbabanta ng isang mas malaking bagyo. Naiwan ang tanong sa isipan ni Leandro habang pinagmamasdan ang kanyang sariling refleksyon sa bintana.
Kung mahanap niya nga si Sarah, kakayanin pa kaya niyang tingnan ang mga mata ng babaeng pinangakuan niya ng buhay ngunit ibinigay niya ay kamatayan? At paano kung ang dating basahang tinapon nila ay mayroon na ngayong mga kamay na sapat na ang lakas upang sakalin sila pabalik? Ang malalim na gabi ay nababalot ng isang uri ng kapayapaan na tanging ang marahang paghampas ng shuttle sa mga sinulid ang bumabasag sa katahimikan. Sa loob ng maliit na silid na nagsisilbing workshop ni Serafina, ang amoy ng sariwang tina mula sa mga balat ng puno at ang malambot na halimuyak ng bulak ay humahalimuyak sa hangin. Nakaupo si Sarah sa harap ng kanyang habihan. Ang kanyang mga mata ay pagod, ngunit puno ng determinasyon habang binubuo ang huling bahagi ng isang telang may kakaibang disenyo ng indigo at ginto. Ang bawat galaw ng kanyang mga kamay ay tila isang panalangin, isang paraan ng pakikipag-usap sa kanyang ina na tila naroon lang sa kanyang tabi, gumagabay sa bawat hibla. Sa kabila ng kanyang pagod, hindi mapakali ang puso ni Sarah. Alam niyang ito na ang kanyang pagkakataon. Ilang gabi na siyang hindi natutulog ng maayos, tinitiyak na ang bawat detalye ng telang ito ay perpekto para sa darating na fashion gala na sinabi ni Elena. Sa gitna ng kanyang pagtatrabaho, naramdaman niya ang isang mainit na presensya sa kanyang likuran. Hindi niya kailangang lumingon upang malaman kung sino ito. Ang amoy ng kape at ang pamilyar na bigat ng bawat hakbang ay sapat na upang pakalmahin ang kanyang nag-aalalang isipan. Sarah, maghahating gabi na. You need to rest. Baka magkasakit ka niyan. Mahirap na. Malumanay na sabi ni Santiago habang inilalapag ang isang tasa ng mainit na kape sa gilid ng habihan. Sa halip na umalis, naupo ang lalaki sa isang maliit na bangko sa tabi ni Sarah. Hindi siya nagreklamo sa dumi ng tina sa sahig o sa ingay ng kagamitan. Sa halip, kinuha ni Santiago ang isang malaking rolyo ng sinulid at nagsimulang tulungan si Sarah sa pag-iikid nito. Ang kanilang mga kamay ay paminsan-minsang nagkakasagi sa gitna ng pag-iikid. Sa bawat dampi ng balat ni Santiago sa kanyang kamay, nakakaramdam si Sarah ng isang uri ng kuryente na hindi niya maipaliwanag. Isang kilig na matagal na niyang kinalimutan. Isang pakiramdam na sa gitna ng kanyang pakikipaglaban, mayroong isang taong handang humawak sa kanya nang hindi siya sinasaktan. Tahimik silang nagtrabaho. Ang kanilang mga kilos ay tila isang sayaw na nagtutugma sa ilalim ng malamlam na liwanag. Lumipas ang mga oras at ang pagod ay unti-unti nang nananaig sa katawan ni Sarah. Ang kanyang mga talukap ay tila bumibigat at ang kanyang ulo ay dahan-dahang gumilid hanggang sa maramdaman niya ang matatag at malapad na balikat ni Santiago. Sa halip na umiwas, nanatiling estatwa ang lalaki. Pinipigilan ang anumang galaw na maaaring makagising sa babaeng sa wakas ay nakahanap ng sandali ng pahinga. Marahang ipinatong ni Santiago ang kanyang sariling jacket sa nanginginig na balikat ni Sarah. Sinisigurong hindi ito darapuan ng lamig ng madaling araw. Sa sandaling iyon, ang tanging maririnig ay ang pantay na paghinga ni Sarah at ang mabilis, ngunit tago na pagtibok ng puso ni Santiago na tila isang lihim na himig ng pag-ibig sa gitna ng kadiliman. Nang sumapit ang umaga, nagising si Sarah sa tunog ng pag-vibrate ng kanyang cellphone sa ibabaw ng mesa. Mabilis niyang sinagot ang tawag. Ang kanyang boses ay puno pa ng antok. Hello? Elena? Sarah, good morning. I have great news. Ang masayang boses ng designer ang bumalot sa kabilang linya. The organizers love the sample we sent. Your fabric will be the centerpiece of the gala tonight. Nakahanda na ang lahat, Sarah. This is it. This is your moment to shine. Nabitawan ni Sarah ang kanyang telepono sa labis na katuwaan. Ang kanyang mga mata ay nanlaki at ang kanyang puso ay tila gustong kumawala sa kanyang dibdib. Hinarap niya si Santiago, nakakagising lang din mula sa pagkakasandal sa pader.
Sa gitna ng labis na kagalakan, hindi na napigilan ni Sarah ang kanyang sarili. Mabilis siyang lumapit at niyakap ng mahigpit ang lalaki. Naramdaman ni Santiago ang bawat paghikbi ng tuwa ni Sarah at dahan-dahan itinaas niya ang kanyang mga braso upang suklian ang yakap na yon. Isang yakap na puno ng pasasalamat, pag-asa, at isang umuusbong na pagtingin na higit pa sa pagkakaibigan. Nanalo tayo, Santiago. Nanalo tayo. Bulong ni Sarah sa dibdib ng lalaki. Sabi ko sa'yo, Sarah, your talent is a gift. At ngayon, makikita na ng buong mundo ang galing mo. Sagot ni Santiago. Habang lalong humihigpit ang kanyang yakap, tila ayaw na niyang pakawalan ang sandaling iyon. Nang sumapit ang gabi ng fashion gala, suot ni Sarah ang isang simpleng puting damit na pinalamutian ng kanyang sariling hinabing tela sa baywang. Ang kanyang kagandahan ay nagniningning hindi dahil sa mga mamahaling alahas, kundi dahil sa dignidad na muli niyang nabawi. Kasama niya si Santiago na nakasuot ng isang formal na barong, tila isang tapat na kabalero sa kanyang tabi. Pagpasok nila sa bulwagan, ang mga ilaw ay nakakasilaw at ang bawat mata ay nakatuon sa mga obra na nakasabit sa paligid. Puno ng kaba, ngunit may taas noong paglakad si Sarah patungo sa likod ng entablado upang ihanda ang kanyang huling obra. Ngunit bago pa siya makarating sa dressing room, napatigil siya sa paghakbang. Ang kanyang buong katawan ay tila naging yelo at ang kanyang paghinga ay biglang naantala. Sa VIP section na napapaligiran ng mga sikat na personalidad at media, nakaupo ang dalawang taong tila mga anino ng kanyang bangungot. Naroon si Leandro, suot ang kanyang mapaglarong ngiti habang hawak ang baso ng wine. At sa tabi nito ay si Doña Victoria, ang reyna ng pagbabalat kayo na tila nagmamay-ari ng buong gabi. Ang kanilang mga mata ay masayang nakikipagpalitan ng tingin sa mga bisita. Walang kamalay-malay na ang babaeng pinalayas nila sa gitna ng ulan ay naroon lamang sa kanilang harapan, bitbit ang katotohanang sapat na upang wasakin ang kanilang marangyang mundo. Naramdaman ni Sarah ang pangangatog ng kanyang mga kamay, ang bawat pangaalipusta, ang bawat sampal, at ang bawat tulo ng luha noong gabi ng burol ng kanyang ina ay muling nagbalik na tila isang malakas na agos. Napahawak siya sa braso ni Santiago. Ang kanyang mga kuko ay nabaon sa tela ng barong ng lalaki habang nakatitig sa kanyang mga kaaway. Sa sandaling iyon, ang tanong na bumabalot sa kanyang isipan ay hindi na kung paano siya magtatagumpay, kundi kung kakayanin ba ng kanyang puso na manatiling matatag kapag ang kanyang nakaraan at ang kanyang kinabukasan ay tuluyan ng magbangga sa gitna ng mapanghusgang mga ilaw ng entablado. Ang bawat hakbang ng mga modelo sa entablado ay tila mga tibok ng puso ni Serafina na sumasabay sa kislap ng mga ilaw sa bulwagan. Mula sa likod ng makapal na kurtina, pinanood niya kung paano nabuhay ang mga disenyo ng kanyang ina, ang mga kulay ng indigo, luntian, at ginto na tila may sariling hininga habang winawagayway ng hangin. Nakita niya ang pagkamangha sa mga mata ng mga manonood, ngunit ang mas nakakuha ng kanyang atensyon ay ang mukha ni Doña Victoria. Ang matanda ay tila estatwa sa kanyang upuan, ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa pagkagimbal habang kinikilala ang bawat hibla ng telang ipinagmamalaki sa harap niya. Hindi ito kompetisyon, ito ay isang pagsumbat mula sa nakaraan. Nang matapos ang parada ng kanyang mga obra, dahan-dahang bumalik si Sarah sa dressing room upang ayusin ang kanyang mga gamit. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig pa rin sa halo-halong emosyon. Ngunit bago pa man niya mahawakan ang kanyang bag, ang pinto ay bumukas ng marahas. Ang pamilyar na amoy ng mamahaling pabango ni Andrea ang unang sumalubong sa kanya. Kasunod ang anino ni Leandro na tila isang madilim na ulap na pumasok sa silid. Sarah, anong ginagawa mo rito? Are you out of your mind? Ang bungad ni Leandro. Ang boses niya ay puno ng pagkalito at galit.
Pinagmumukha mo kaming tanga sa harap ng lahat. How did you get in here? At saan mo nakuha ang mga telang yon? Tumingin si Sarah kay Leandro at sa unang pagkakataon, hindi natakot ang nakita ng lalaki sa mga mata ng kanyang asawa. Sa halip, isang malalim at malamig na kapayapaan ang bumalot sa anyo ni Sarah. Hinaplos ni Andrea ang kanyang sariling buhok nang may pagmamayabang. Tinitingnan si Sarah nang may pandidiri. Look at you, Sarah. Suot mo ang basahang yan sa gitna ng ganitong event. You don't belong here. Siguro nagnakaw ka lang ng paraan para makapasok, ano? Leandro, tawagan mo ang security. Baka may mawala pang gamit dito dahil sa kanya. Bakit, Andrea? Natatakot ka ba na makita ng lahat kung sino ang tunay na may sining sa ating dalawa? Ang mahinahon, ngunit matapang na sagot ni Sarah. Ang kanyang boses ay hindi nanginig, kahit na ang kanyang puso ay tila gustong kumawala sa kanyang dibdib. Hindi pa man nakakasagot si Andrea, pumasok si Doña Victoria sa silid. Ang kanyang presensya ay tila nagpalamig sa buong paligid. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa bag na hawak ni Sarah, ang bag na alam niyang kinaroroonan ng kwaderno ni Esmeralda. Walang salita. Mabilis na lumapit ang matanda at pilit na inagaw ang bag mula sa kamay ni Sarah. Ang pagkiskis ng mga kuko ni Victoria sa balat ng bag ay tila isang babala ng kanyang desperasyon. Ibigay mo sa akin yan, Serafina. Akin ang mga disenyong yan. Ninakaw mo ang mga yan sa Santos Textiles. Sigaw ni Victoria, ang kanyang maskara ng pagiging banal ay tuluyan ng natuklap, inilalabas ang tunay na mukha ng isang halimaw. Hindi ka marunong humabi. Isang hamak na tagapagsilbi ka lang. Ibigay mo sa akin ang kwaderno. Naramdaman ni Sarah ang hapdis sa kanyang braso dahil sa higpit ng pagkakasakal ni Victoria, ngunit hindi niya binitawan ang kanyang bag. Hindi ito sa inyo, Victoria. Ninakaw niyo ang buhay ng nanay ko, pero hindi niyo makukuha ang huling alaala niya. Security! Sigaw ni Leandro habang sinusubukang tulungan ng kanyang ina. Palabasin ang babaeng ito? She's mentally unstable. Kunin niyo ang bag niya. Ngunit bago pa man makalapit ang mga security guard, isang matatag at malakas na tinig ang umalingaw-ngaw sa pintuan. Subukan niyong humakbang at sisiguraduhin kong sa kulungan ang tuloy niyo ngayong gabi. Pumasok si Santiago, bitbit ang isang asul na folder at ang kanyang aura ng autoridad bilang isang abogado. Ang kanyang mga mata ay parang mga talim na tumusok kina Leandro at Victoria. Mabilis siyang lumapit at inilayo si Sarah mula sa kuko ng matanda. Inilagay ang kanyang braso sa likuran ng babae upang magbigay ng suporta. I have a court-issued restraining order here. Malamig na wika ni Santiago habang inilalapag ang mga dokumento sa mesa. At mayroon din kaming legal na karapatan sa bawat hibla ng telang suot ng mga modelo sa entablado. Doña Victoria, Leandro, any physical contact or harassment against my client will result in an immediate arrest. Maraming media sa labas. Gusto niyo bang magkaroon ng headline bukas tungkol sa panunugod niyo sa isang lehitimong designer? Napatigil ang pamilya Santos. Ang takot ay dahan-dahang gumapang sa mukha ni Leandro. Tumingin si Sarah kay Leandro, ang lalaking minsan niyang inisip na siyang bumubuo sa kanyang mundo. Lumapit siya ng isang hakbang, sapat na upang maramdaman ni Leandro ang kanyang presensya, ngunit hindi sapat upang hawakan siya. Tingnan mo ako, Leandro, sabi ni Sarah. Ang boses niya ay malalim at puno ng pighati na nauwi sa lakas. Ang basahang itinapon niyo sa ulan noong gabing iyon, wala na siya. Ang Serafina na kaya niyong saktan at tapak-tapakan ay namatay na kasabay ng nanay niya. Ang kaharap niyo ngayon ay ang babaeng babawi sa lahat ng dignidad na kinuha niyo. At sisiguraduhin ko na ang bawat luha na pumatak mula sa mga mata ko ay babayaran niyo ng higit pa sa yaman niyo. Hindi makapagsalita si Leandro. Ang kanyang dila
ay tila naging bato habang pinagmamasdan ng bagong anyo ni Sarah, ang marangal na tindig, ang talim ng pananalita, at ang ningning ng katotohanan na hindi kayang tapatan ng anumang diamante ni Victoria. Umalis na tayo, Sarah, bulong ni Santiago. Ang kanyang kamay ay marahang humawak sa siko ni Sarah upang igaya ito palabas. Ang haplos na yon ay tila isang pangako ng proteksyon na kailanman ay hindi na ibigay ni Leandro. Naglakad palabas si Sarah, hindi na lumingon sa mga taong nagwasak sa kanya. Ngunit sa kanyang pag-alis, naramdaman niya ang isang matinding tingin mula kay Victoria. Isang tingin na punong-puno ng paghihiganti. Alam ni Sarah na ang gabing ito ay simula pa lamang ng isang madugong laban. Habang papasok sila ni Santiago sa sasakyan, isang katanungan ang muling bumisita sa kanyang isipan. Hanggang saan ang kayang gawin ni Victoria upang makuha ang bata? Dahil nakita ni Sarah sa mga mata ng matanda, hindi ang kwaderno ang huling alas nito, kundi ang munting buhay na kasalukuyang natutulog sa bahay ni Santiago. Ang bawat kaluskos ng mga dahon sa labas ng bintana at ang bawat malakas na bugso ng hangin ay tila isang babala para kay Serafina. Nakaupo siya sa gilid ng higaan ni Lino. Ang kanyang mga mata ay hindi maalis sa mahimbing na pagtulog ng kanyang anak. Sa bawat paghinga ng bata, nararamdaman ni Sarah ang bigat ng isang pangakong hindi niya hahayaang masaktan muli ang munting buhay na ito. Ang mga banta ni Doña Victoria sa fashion gala ay tila mga aninong patuloy na sumusunod sa kanya, nagnanakaw ng kanyang kapayapaan. Ramdam niya ang panginginig ng kanyang sariling mga daliri habang hinihimas ang malambot na pisngi ng anak. Isang panginginig na tila hindi na kayang pahintuin ng anumang kumot. Sarah, uminom ka muna nito. Kanina ka pa hindi kumakain. Ang malumanay na boses ni Santiago ay bumasag sa katahimikan ng silid. Inilapag niya ang isang tasa ng mainit na kape sa tabi ni Sarah at sa halip na umalis, marahan niyang hinawakan ang nanginginig na kamay ng babae. Ang init ng palad ni Santiago ay tila isang tahimik na kuta na humaharang sa lamig ng takot ni Sarah. Sa sandaling iyon, hindi kailangan ng maraming salita. Ang titig ni Santiago ay puno ng pangako. Isang pangako na hindi siya mag-isa sa labang ito. Marahang pinisil ni Santiago ang kamay ni Sarah. Isang kilos na nagdulot ng banayad na kilig at katiyakan sa gitna ng kanyang pagkabalisa. Santiago, natatakot ako. Alam ko kung anong klase ng tao si Victoria. Gagawin niya ang lahat para makuha ang gusto niya, pati ang anak ko. Mahinang sabi ni Sarah. Ang kanyang boses ay nanginginig sa kaba. Hindi ko hahayaang mangyari iyon, Sarah. But we need to fight smart. Hindi sapat ang emosyon laban sa kanila. Seryosong sagot ni Santiago habang binibitiwan ang kamay ni Sarah upang ilabas ang ilang mga dokumento. Kailangan nating bigyan sila ng pain na hindi nila matatanggihan. Isang pain na magiging huling pako sa kabaong ng Santos Textiles. Sa sumunod na ilang linggo, nagkulong si Sarah sa kanyang workshop. Gamit ang kanyang talino at ang mga lihi mula sa kwaderno ng kanyang ina, gumawa siya ng isang napakagandang disenyo. Isang telang, tila gawa sa sinag ng buwan at mga bituin. Ngunit sa likod ng kagandahang iyon, mayroong isang lihim na patibong. Sinadya ni Sarah na ibahin ang kemikal na formula ng pangkulay. Sa unang tingin, ang kulay ay matingkad at matatag. Ngunit sa oras na malabhan ito, gamit ang ordinaryong sabon, ang mga hibla ay unti-unting lalambot at ang kulay ay maglalaho. Sinisira ang buong tela, isang poison gift na tanging isang bihasang manghahabi lamang ang makakatuklas bago ito maging huli ang lahat. Gaya ng inaasahan, dahil sa desperasyon ni Doña Victoria na maisalba ang kanyang bumabagsak na kumpanya, nagpadala siya ng isang espiya upang pasukin ang workshop ni Sarah. Isang gabi, habang kunwari ay walang tao, nanakaw ang mga sample at ang peking formula na sadyang iniwan ni Sarah sa ibabaw ng mesa. Sa loob ng mansyon ng mga Santos, nagdiriwang si Victoria at Leandro.
Akala nila ay muli nilang nalinlang ang babaeng itinapon nila sa ulan. Mabilis nilang sinimulan ang malawakang produksyon ng telang iyon. Tinatawag itong The Queen's Heritage at ibinenta ito sa kanilang mga pinaka-elite na kliyente sa napakataas na presyo. Samantala, hindi tumitigil sina Sera at Santiago. Naglakbay sila patungo sa malalayong probinsya upang hanapin ang mga matatandang manghahabi na dati ay pinagtrabaho at inabuso ni Victoria bago itinapon nang wala man lang separation pay. Sa bawat kwento ng paghihirap na naririnig ni Sera, lalong tumitibay ang kanyang loob. Sinimulan nilang tipunin ang mga affidavit at mga ebidensya ng pang-aabuso sa karapatan ng mga manggagawa, fraud, at intellectual property theft. Dumating ang araw ng sakuna para sa Santos Textiles. Ang mga bilyonaryong kliyente na bumili ng The Queen's Heritage ay nagsimulang magwala. Ang mga mamahaling gown at suit na suot nila sa mga malalaking party ay tila natutunaw at kumukupas habang suot nila. Nag-iiwan ng mga mantsa sa kanilang balat at sumisira sa kanilang reputasyon. Sa loob lamang ng 24 na oras, ang Santos Textiles ay nabalot ng mga reklamo at banta ng malalaking demanda mula sa mga pinakamakapangyarihang tao sa bansa. Nakatanggap si Leandro ng libu-libong tawag at ang stock ng kumpanya ay bumagsak nang mas mabilis pa sa isang nahulog na bato. Sa loob ng workshop ni Sera, habang pinapanood ang balita sa maliit na telebisyon, naramdaman niya ang isang uri ng katarungan na hindi lamang para sa kanya, kundi para rin sa kanyang ina. Napasandal siya sa balikat ni Santiago, nararamdaman ng pagod, ngunit may kasamang malalim na ginhawa. "The trap is closed, Santiago. They bit the bait." Bulong ni Sera, ang kanyang mga mata, ay nagniningning hindi dahil sa luha ng lungkot, kundi dahil sa liwanag ng tagumpay. Nagsisimula pa lang ang tunay na karma nila, Sera. Handa na ang lahat ng mga dokumento. Sagot ni Santiago, habang dahan-dahang hinahaplos ang buhok ni Sera. Ang sandaling iyon ay puno ng init at tiwala. Isang tahimik na pagdiriwang ng kanilang pagkakaibigan na unti-unti nang lumalalim. Ngunit sa gitna ng kanilang kagalakan, isang dokumento ang nahulog mula sa briefcase ni Santiago. Mabilis itong pinulot ni Sera bago pa man ito maitago ng lalaki. Ang pangalang nakasulat sa itaas ay nagpabilis muli sa tibok ng puso ni Sera, Andrea. Isang lihim na kasunduan sa pagitan ni Santiago at ng babaeng kumuha sa kanyang asawa. Nagtatagis ang mga bagang ni Sera habang tinitingnan ng papel. "Santiago, anong ibig sabihin nito? Bakit mo kausap si Andrea? Akala ko ba ay magkasama tayo sa laban na ito? Bakit ang taong sumira sa buhay ko ay kasama sa mga plano mo?" Tumingin si Santiago kay Sera. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalinlangan at lungkot. Ang katahimikan sa pagitan nila ay naging mabigat, tila isang bagyo na muling nabubuo sa gitna ng kanilang tagumpay. Ang katanungan ay nanatiling nakabitin sa hangin, nagbabantang basagin ang marupok na tiwala na kanina lang ay tila napakatibay. Ang bawat hakbang ni Serafina sa makintab na sahig ng bulwagan ng hustisya ay tila isang deklarasyon ng kanyang muling pagsilang. Ang kanyang suot na Filipiniana, nagawas at nalak na siya mismo ang humabi, ay nagniningning sa ilalim ng mga ilaw. Ang bawat pattern ng tela ay nagdadala ng kwento ng kanyang mga ninuno, ng kanyang ina, at ng bawat luhang pumatak mula sa kanyang mga mata noong gabing itinapon siya sa ulan. Ang kanyang tindig ay marangal, ang kanyang mukha ay kalmado, at ang kanyang mga mata ay hindi nakakikitaan ng takot, kundi ng isang talim na sapat na upang humiwa sa anumang kasinungalingan. Sa labas ng silid hukuman, hinarang siya ni Leandro. Ang lalaki ay mukhang hapo. Ang kanyang dating mamahaling suit ay tila nawalan na ng kislap, at ang kanyang mga mata ay puno ng desperasyon. "Sera, please, mag-usap naman tayo. Isipin mo si Lino. Isipin mo ang pamilya natin. Pwede naman nating ayusin ito
nang hindi na kailangang dumaan sa ganito. We're still family, right? Ang pagmamakaawa ni Leandro, ang boses ay nanginginig sa takot na mawala ang lahat. Tumingin si Sarah sa kanya, ngunit hindi galit ang naroon, kundi isang malalim na pagkaawa para sa isang lalaking hindi kailanman natutong tumayo sa sarili niyang mga paa nang hindi tumatapak sa iba. Everything we had to say to each other was already buried in the rain, Leandro. At ang pamilyang sinasabi mo? Pinatay niyo na yon bago pa man mailibing ang nanay ko. Ngayon, hayaan nating ang batas ang magdikta kung anong klaseng pamilya ang nararapat para sa anak ko. Lumakad siya palayo. Hindi na lumingon sa tinig ng lalaking minsan niyang inakala na siyang buhay niya. Pagpasok sa loob, ang hangin ay nababalot ng bigat ng formalidad. Nakaupo si Doña Victoria sa kabilang panig. Ang kanyang muka ay tila isang maskara ng yelo. Pilit na pinananatili ang kanyang dangal sa harap ng publiko. Ngunit nang magsimula ang paglilitis, ang maskarang iyon ay unti-unting nagkaroon ng mga lamat. Tumayo si Santiago. Ang bawat salita niya ay tila isang tumpak na turo ng palaso patungo sa puso ng kasinungalingan ng mga Santos. Inilatag niya ang lumang kwaderno ni Nanay Esmeralda. Ang bawat pahina nito ay nagsilbing saksi sa pagnanakaw ng Santos Textiles sa loob ng 20 taon. Ang pinaka-emosyonal na bahagi ay nang tawagin ang mga saksi, ang mga matatandang manghahabi mula sa Davao, na ang mga kamay ay tadtad ng kalyo at sugat dahil sa ilang dekadang pagtatrabaho sa ilalim ng banta at mababang pasahod ni Victoria. Isa-isa silang nagsalita. Ang kanilang mga boses ay nanginginig, ngunit puno ng katotohanan. Ang bawat salita nila ay nagpinta ng isang larawan ng pamilya Santos bilang mga mandaragit na nabubuhay sa pawis at dugo ng mga mahihirap. At ang pinaka-hindi inaasahang sandali ay nang tumayo si Andrea. Ang babaeng naging mitya ng pagkawasak ng pagsasama ni Sarah at Leandro ay tumestigo laban sa mga Santos. Doon na intindihan ni Sarah ang misteryosong dokumentong nakita niya sa briefcase ni Santiago. Ginamit ni Santiago ang bawat pagkakamali ni Andrea sa pananalapi ng kumpanya upang ipitin ito. Upang isalba ang sarili mula sa kulungan, inilaglag ni Andrea sina Victoria at Leandro. Inilahad niya ang bawat lihim na transaksyon, ang bawat panggigipit kay Sarah, at ang bawat ilegal na hakbang na ginawa ng kumpanya. Nang tumama ang tunay na tunog ng kahoy sa mesa ng hukom, ang katahimikan ay tila naging isang malawak na karagatan. Ibinaba ang hatol. Napatunayang nagkasala ang pamilya Santos, takasong pagnanakaw ng intelektual na pag-aari, fraud, at malawakang paglabag sa karapatan ng mga manggagawa. Higit sa lahat, tinanggalan ang pamilya Santos ng anumang karapatan kay Lino. Ang bawat sentimo ng danyos na kailangang bayaran ay sapat na upang tuluyang mabura ang kumpanya sa mapa. Dahan-dahang tumingin si Sarah sa kisame ng silid hukuman. Ang isang patak ng luha ay gumapang sa kanyang pisngi. Isang luhang hindi nadala ng pait, kundi ng isang napakalalim na ginhawa. Nay, tapos na po. Nabawi na natin ang lahat. Ang tahimik niyang bulong sa hangin. Naramdaman niya ang isang mainit na kamay na pumatong sa kanyang balikat. Alam niyang si Santiago yon, ang taong naging kuta niya sa gitna ng digmaan. Ngunit nang lingunin niya ang lalaki, napansin ni Sarah na bagaman nanalo sila, ang mukha ni Santiago ay hindi nagpapakita ng kagalakan. May isang uri ng lungkot at paglayo sa kanyang mga mata na hindi maipaliwanag ni Sarah. Tila ba sa pagtatapos ng labang ito, natapos na rin ang kanyang papel sa buhay ng babae. Nang lumabas sila ng gusali, sinalubong sila ng mga media at mga pulis na naghihintay na dalhin si Doña Victoria. Ang ingay ng paligid ay hindi na alintana ni Sarah. Lumingon siya upang pasalamatan si Santiago, upang sabihing hindi niya ito kaya kung wala ang lalaki. Ngunit ang gilid ng kanyang mata ay nakita lamang ang papalayong anino ni Santiago sa gitna ng karamihan.
Wala na ang lalaki sa kanyang tabi. Ang tanging naiwan ay ang malamig na hangin at ang kakaibang kaba na muling gumapang sa kanyang dibdib. Nasaan si Santiago? Bakit siya umalis sa sandaling ito ng tagumpay? Ang bawat rehas na bakal sa malamig na silid ng presinto ay tila mga anino ng bawat kasalanang ginawa ni Doña Victoria sa loob ng mahabang panahon. Nakaupo siya sa isang matigas na semento, suot ang isang kupas na damit na malayo sa sutla at pelus na nakasanayan niyang isuot. Ang kanyang buhok na dati ay maayos na nakapusod ay gulo-gulo na ngayon, at ang kanyang mga mata ay nanatiling nakapako sa kawalan. Puno pa rin ng hindi matanggap na katotohanan. Tuwing may daraan na gwardya, sumisigaw pa rin siya ng kanyang pangalan. Ipinapaalala sa lahat kung gaano siya kayaman at kapangyarihan. Ngunit ang tanging sumasagot sa kanya ay ang nakabubulag na katahimikan at ang amoy ng luma at maruming paligid. Ang reyna ng Santos Textiles ay isa na lamang bilanggo sa sarili niyang gawang kabaong ng kasakiman. Sa kabilang dako ng lungsod, naglalakad si Leandro sa gitna ng madilim na eskinita. Wala na ang kanyang kotse, wala na ang kanyang mga kaibigan, at higit sa lahat, wala na ang babaeng akala niya ay kasama niya sa lahat ng hirap at ginhawa. Ninakawan siya ni Andrea. Kinuha nito ang lahat ng natitirang pera sa kanyang mga lihim na account at tumakas patungo sa bansang hindi niya alam. Ang bawat hakbang ni Leandro sa basang kalsada ay tila isang pagkilala sa kanyang kawalan. Ang dumi sa kanyang muka ay humahalo sa kanyang mga luha, lumilikha ng mga guhit ng pagsisisi na huli na upang punasan. Sa isang sandali, siya ang tagapagmana ng isang imperyo. Sa sumunod, siya ay isa na lamang aninong hindi mapansin ng mga taong dati ay yumuyukod sa kanya. Samantala, nakatayo si Serafina sa harap ng malaking mansyon ng mga Santos. Hawak niya ang mga papeles ng pagmamay-ari na muli niyang nabawi sa tulong ng batas. Ang malaking pintuang kahoy na dati ay tila isang pader na humaharang sa kanyang kalayaan ay dahan-dahan niyang binuksan. Ang tunog ng pag-ikot ng liabe sa loob ng mekanismo ng pinto ay tila isang huling hudyat ng kanyang pagwawagi. Ngunit hindi niya binili ang mansyong ito para manirahan. Plano niyang ibenta ang bawat mamahaling kagamitan sa loob nito upang ipangbayad sa mga manggagawang pinagsamantalahan ni Victoria sa loob ng maraming taon. Nais niyang gawing isang sentro ng sining at kanlungan para sa mga inabusong babae ang lugar na ito. Ang bawat sulok na dati ay puno ng pait, ay pupunuin niya ng pag-asa. Habang nagliligpit si Sarah sa harap ng tarangkahan, isang marungis na figura ang lumapit. Si Leandro iyon. Nakaluhod siya sa putikan. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang pilit na inaabot ang dulo ng damit ni Sarah. Ang kanyang mga mata ay puno ng pamamalimos, hindi lamang para sa pera, kundi para sa isang pagkakataong hindi na kailanman darating. Sarah, please, kahit kaunti lang. Wala na akong matuluyan, nagugutom ako. Ang paos na boses ni Leandro na tila isang huling hininga ng isang nalulunod. Isipin mo si Lino, ama pa rin niya ako. Sarah, parang awa mo na. Tiningnan siya ni Sarah. Sa loob ng kanyang puso, wala na ang apoy ng galit na dating nagpapainit sa kanyang dibdib. Ang tanging naroon ay ang isang malamig at malalim na awa. Awa para sa isang taong winasak ang sariling buhay dahil sa paghahangad ng higit sa nararapat. Marahan niyang inalis ang kanyang damit mula sa madungis na kamay ni Leandro. Ang kanyang boses ay tila isang mahinahong hangin na nagdadala ng huling paalam. Ang pagpapatawad ko, Leandro, ay ibinigay ko na sa sarili ko noong gabing itinapon mo ako sa ulan. Pinatawad ko ang sarili ko dahil hinayaan kitang saktan ako ng matagal. Pero ang tiwala, ang pamilya, patay na yon, Leandro. At ang anak ko, hindi niya kailangan ng amang mas pinahalagahan ng pera kaysa sa kanyang buhay. Dahan-dahang tinalikuran ni Sarah ang lalaki at isinara ang mabigat na pintuan ng mansyon.
Ang tunog ng pagsasara ng pinto ay tila isang tuldok sa huling kabanata ng kanyang madilim na nakaraan. Sa loob, sa gitna ng katahimikan ng bahay, lumapit siya sa kanyang mesa kung saan naroon ang mga gamit ni Lino. Ngunit sa tabi ng laruan ng kanyang anak, may napansin siyang isang puting sobre. Ang sulat kamay sa itaas ay pamilyar, matatag, maayos, at puno ng karakter. Santiago. Nanginginig ang mga daliri ni Sarah habang binubuksan ang sobre. Ang bawat salita sa liham ay tila isang bagong uri ng sakit na humahati sa kanyang kaluluwa. Sarah, kung binabasa mo ito, ibig sabihin ay ligtas ka na. Tapos na ang laban mo sa mga santos at nakuha mo na ang hustisyang nararapat para sa iyong ina. Noong gabing natagpuan kita sa ulan, nangako ako sa alaala ni Nanay Esmeralda na hindi kita iiwan hanggat hindi mo nababawi ang iyong dignidad. Ngayon, natupad ko na ang pangakong iyon. Ngunit sa bawat araw na nakakasama kita, napagtanto ko na ang pag-ibig ko para sa iyo ay naging isang pasanin na hindi ko kayang dalhin. Pakiramdam ko ay hindi ako karapat-dapat sa isang babaeng kasing tatag at kasing ningning mo ngayon. Aalis ako upang hanapin ang sarili kong kapayapaan. Malaya ka na, Sarah. Malaya ka na sa kanila at malaya ka na rin sa akin. Bumagsak ang papel sa sahig at kasabay nito ay ang muling pagluha ni Sarah. Ang kagalakan ng kanyang tagumpay ay biglang napalitan ng isang matinding pangungulila. Napatingin siya sa bintana, sa malawak na kalsada, kung saan tila wala ng bakas ni Santiago. Ang katarungang ipinaglaban niya ay nakuha na niya, ngunit sa gitna ng kanyang pagkapanalo, bakit pakiramdam niya ay may isang bahagi ng kanyang puso na tuluyan nang nawala? Nasaan si Santiago? At bakit ang kalayaang matagal niyang hinangad ay tila naging isang napakalungkot na kanta sa gitna ng gabi? Ang bawat salita sa liham ni Santiago ay tila isang malamig na hampas ng hangin na nagpabukas sa lahat ng mga sugat na inakala ni Serafina ay naghilom na. Ang tagumpay na nakamit niya laban sa mga santos ay tila naging isang walang saysay na tropeo sa gitna ng isang bakanting silid. Hindi niya kailangan ng mansyon. Hindi niya kailangan ng milyon-milyong danyos kung ang tanging taong naniwala sa kanya noong siya ay isa lamang basahan sa ulan ay wala na sa kanyang tabi. Ang bawat pagtibok ng kanyang puso ay tila isang pagtawag sa pangalan ng lalaking nagturo sa kanya kung paano muling magmahal sa sarili. Lumipas ang ilang araw ng matinding pangungulila. Sa kabila ng kanyang tagumpay sa negosyo, nagpasya si Sarah na iwanan pansamantala ang ingay ng Maynila. Bit-bit ang kanyang anak na si Lino, sumakay siya ng eroplano patungo sa kanilang pinagmulan sa Davao. Ang amoy ng basang lupa, ang lunti ang paligid ng mga bundok, at ang katahimikan ng probinsya ang tanging gamot na alam niyang makakapagpakalma sa kanyang nag-aalalang kaluluwa. Nais niyang dalhin si Lino sa puntod ng kanyang ina upang ipakita sa namayapang si Nanay Esmeralda na natupad na ang kanyang mga pangarap. Isang hapon, habang ang langit ay nababalot ng manilaw-nilaw na liwanag ng papalubog na araw at ang ambon ay dahan-dahang bumabagsak, naglakad si Sarah patungo sa sementeryo. Ang bawat hakbang niya sa damuhan ay tila isang paglalakbay pabalik sa kanyang kabataan. Ngunit nang malapit na siya sa puntod ng kanyang ina, napatigil siya sa paglakad. Isang pamilyar na anino ang nakayuko sa harap ng kabaong. Isang lalaki na may hawak na gunting at maingat na pinuputol ang mga ligaw na damo sa paligid ng puntod ni Esmeralda. Ang bawat kilos nito ay puno ng paggalang at pag-aalaga. Tila ba ang puntod na yon ay isang napakahalagang altar? Santiago? Mahinang tawag ni Sarah. Ang boses niya ay nanginginig at tila hindi makapaniwala. Napatigil ang lalaki sa kanyang ginagawa at dahan-dahang tumayo. Paglingon niya, ang kanyang mga mata ay nagpakita ng isang matinding gulat na nauwi sa isang malalim na lungkot. Hindi siya nakapagsalita. Tila ba ang bawat salita ay sadyang nakakulong sa kanyang lalamunan. Ang ulan
ay nagsimulang lumakas at mabilis na binuksan ni Sarah ang kanyang malaking payong at lumapit sa lalaki. Sa ilalim ng iisang silungan, muling nagtagpo ang kanilang mga mundo sa gitna ng ambon ng Davao. "Bakit ka narito, Santiago? Akala ko ba ay malaya na ako sa'yo?" Tanong ni Sarah, ang kanyang mga mata ay puno na ng luha. "Bakit kailangan mong umalis nang walang paalam? Bakit kailangan mong iparamdam sa akin na isa ka ring bahagi ng nakaraan na kailangan kong iwanan?" Tumingin si Santiago sa malayo. Ang bawat patak ng ulan sa kanyang mukha ay tila sumasalamin sa bigat ng kanyang nararamdaman. "Sarah, you are a queen now. Nakuha mo na ang lahat ng nararapat sa'yo. Ang sining mo ay kilala na ng buong mundo. Ano pa ang papel ng isang simpleng abogado na katulad ko sa buhay mo? Ayaw kong maging pabigat sa paglipad mo." Hinawakan ni Sarah ang mukha ni Santiago. Ang init ng kanyang palad ay tila isang gamot sa nanlalamig na pisngi ng lalaki. "Hindi mo ba naintindihan, Santiago? Ang bawat tilang hinabi ko, ang bawat pattern ng tagumpay ko ay walang kwento kung wala ka. Ikaw ang pinakamagandang sinulid sa buhay ko. Ang bawat hibla ng pagkatao ko ay ikaw ang nagdugtong noong gabing winasak ako ng mundo. Santiago, hindi sapat ang yaman at hustisya kung wala ang taong naging kuta ko sa gitna ng digmaan." Dahan-dahan, sa gitna ng bumubuhos na ulan, ipinikit ni Santiago ang kanyang mga mata habang dinadama ang haplos ni Sarah. Ang kaba at pag-aalinlangan sa kanyang puso ay unti-unting natunaw, pinalitan ng isang matinding pagnanasa na huwag nang lumayo pa. Marahan niyang inilapit ang kanyang noo sa noo ni Sarah, isang kilos ng paggalang at matinding pagkakalapit na higit pa sa anumang salita. Nararamdaman nila ang mainit na hininga ng isa't isa, ang mabilis na pagtibok ng kanilang mga puso na tila sumasabay sa ritmo ng ulan. "Mahal kita, Sarah. Matagal na. Mula pa noong mga bata tayo hanggang sa gabing natagpuan kita sa putikan." Bulong ni Santiago, ang kanyang boses ay puno ng katotohanan. "Alam ko, Santiago, kaya pakiusap, huwag mo na akong iwan. Hayaan mong habihin nating magkasama ang kinabukasan ni Nalino." Tugon ni Sarah habang isinasandal ang kanyang ulo sa dibdib ng lalaki. Sa sandaling iyon, ang maliit na si Lino na buhat ni Sarah ay marahang humawak sa daliri ni Santiago at ngumiti. Ang ulan na dati ay tila isang sumpa ng kalungkutan ay naging isang banal na basbas para sa kanilang muling pagsasama. Ang bawat sakit ng nakaraan ay tila tinangay na ng agos, nag-iiwan ng isang malinis at payapang landas. Habang naglalakad sila palabas ng sementeryo, magkahawak kamay at may iisang payong na sumisilong sa kanila, naramdaman ni Sarah ang isang uri ng kaligayahan na kailanman ay hindi maibibigay ng pera o kapangyarihan. Ito ang tunay na sining ng buhay, ang kakayahang bumangon mula sa pagkawasak, ang lakas na magpatawad, at ang tapang na magmahal muli ng walang alinlangan. Ang hinaharap ay tila isang mahabang tela na naghihintay na malagyan ng mga bagong kulay. At sa pagkakataong ito, alam ni Sarah na ang bawat hibla nito ay magiging matibay dahil kasama niya ang lalaking naging tapat na manghahabi ng kanyang puso. 5 taon ang mabilis na lumipas, tila isang mahabang tela na dahan-dahang nalatag sa ilalim ng sikat ng araw. Sa malawak na hardin ng may isang tahimik na mansyon sa Davao, ang tanging maririnig ay ang ritmo ng mga kahoy na nagtatagpo mula sa isang malaking workshop na nakatayo sa gilid ng bahay. Ang lugar na ito ay tinatawag nilang kanlungan ng mga sinulid, isang paaralan at tahanan para sa mga kababaihang dumaan sa matinding pang-aabuso at kawalan ng pag-asa. Nakaupo si Serafina sa gitna ng silid, pinaliligiran ng mga babaeng seryosong nakikinig sa kanyang bawat turo. Ang kanyang mga kamay, na dati ay nanginginig sa takot, ay matatag na ngayon
at puno ng kasanayan habang ipinapakita kung paano pagdugtungin ang dalawang magkaibang kulay ng sinulid upang lumikha ng isang bagong disenyo. Ang bawat buhol sa inyong hinahabi ay hindi pagkakamali. Malumanay na wika ni Sarah habang tinitingnan ang isa sa kanyang mga estudyante. Ito ay bahagi ng kwento. Minsan, kailangang maputol ang sinulid upang makabuo tayo ng mas matibay at mas magandang pattern. Huwag kayong matakot sa mga sirang bahagi ng inyong nakaraan. Dahil iyon ang nagbibigay ng karakter sa inyong kasalukuyan. Sa pintuan ng workshop, nakatayo si Santiago. Ang kanyang anyo ay hindi na kasing pagod noong mga nakaraang taon. May dalang isang baso ng sariwang juice, lumapit siya kay Sarah at marahang ipinatong ang kanyang kamay sa balikat nito. Ang bawat haplos ni Santiago ay tila isang paalala na ang bawat sakripisyo nila ay nagbunga na ng kapayapaan. Sa di kalayuan, makikita ang isang batang lalaki, si Lino, na masayang naglalaro sa damuhan kasama ang isang maliit na aso. Ang tawa ng bata ay tila isang himig ng tagumpay na pumupuno sa buong paligid. Sarah, may dumating na balita mula sa Maynila. Mahinang sabi ni Santiago nang sila na lamang dalawa ang naiwan sa beranda. Namatay na si Leandro sa loob ng ospital ng gobyerno. Sabi ng mga doktor, tuluyan nang bumigay ang kanyang katawan dahil sa labis na pag-inom at pagsisisi. Wala siyang kasama noong huling sandali niya. Si Doña Victoria naman ay mananatili sa loob ng mahabang panahon at balita ko ay hindi na rin siya kinakausap ng sinuman. Napatigil si Sarah sa kanyang ginagawa. Tumingin siya sa malayo, sa mga bundok ng Davao na nababalot ng asul na hamog. Hindi siya nakaramdam ng kagalakan sa narinig, ngunit hindi rin siya nakaramdam ng lungkot. Ang tanging naroon sa kanyang puso ay isang malalim at malinis na kawalan ng bigat. Ang pagpapatawad na ibinigay niya ay hindi dahil karapat-dapat ang mga santos, kundi dahil karapat-dapat siyang maging malaya. Hindi ko pinatawad ang mga ginawa nila, Santiago. Bulong ni Sarah habang isinasandal ang kanyang ulo sa balikat ng lalaki. Pero pinatawad ko na ang sarili ko dahil hinayaan ko silang saktan ako noon. Pinalaya ko na ang galit ko upang magkaroon ng espasyo ang pagmamahal na ibinigay mo sa amin ni Lino. Ang hustisya ay nakuha na natin sa korte, pero ang kapayapaan, iyan ay nakuha ko nang tanggapin ko na ang bawat sugat ko ay bahagi ng aking obra maestra. Hinarap siya ni Santiago at hinawakan ang kanyang mga kamay. You are the strongest weaver I know, Sarah. You didn't just weave fabrics, you wove a life for all of us. I'm so proud of you. Ngumiti si Sarah. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa ilalim ng papalubog na araw. Salamat, Santiago. Salamat sa pagiging tapat na sinulid na nagdugtong sa akin noong akala ko ay tuluyan na akong mapuputol. Habang ang dilim ay dahan-dahang bumabalot sa paligid, ang ilaw sa loob ng mansyon ay isa-isang bumubukas, tila mga bituin sa lupa. Ang bawat hibla ng buhay ni Sarah ay maayos na ngayon. Walang gulo, walang pait. Ang kanyang kwento ay hindi lamang tungkol sa pagbangon mula sa putikan, kundi tungkol sa kapangyarihan ng isang babaeng natutong mahalin ang kanyang sariling mga sugat hanggang sa maging mga hiyas ang mga ito. Sa huling sandali ng gabi, bago sila pumasok sa loob upang pagsaluhan ang hapunan, niyakap ni Santiago si Sarah mula sa likuran. Isang mainit at ligtas na yakap na nagpapatunay na ang unos ay matagal nang natapos. Ang buhay ay patuloy na iikot. Ang habihan ay patuloy na gagawa ng mga bagong disenyo. Ngunit sa pagkakataong ito, ang bawat pattern ay mapupuno ng kulay ng tunay na kaligayahan. Ang obra maestra ni Serafina Reyes ay hindi ang telang sikat sa buong mundo, kundi ang bawat ngiti ni Lino, ang bawat haplos ni Santiago, at ang bawat babaeng natutong lumaban dahil sa kanyang kwento. Malaya na siya, payapa na siya, at sa wakas, ang bawat sinulid ng kanyang puso ay nasa tamang lugar na.